3, 2, 1. Magandang gabi mga kaistorya! At muli na namang nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. Ngayon ay ating mapapakinggan ang isang kwento na may pamagat na hindi ko inaasahang makikita ko ulit ang ex-husband ko pagkatapos ng 8 taon. 8 years na kaming hiwalay ng ex-husband ko. We had a big fight noon. Siguro mga maliliit na bagay na naipon. Then, biglang nagkasundo na wala na kaming communication. We cut our connections, separate lives, and separate worlds. We were both working in Japan nung time na yon. But, when we broke up, lumipat siya ng Thailand. Dito sa Pinas, we live in the same neighborhood. Nasa isang barangay lang. Last year, nakauwi na ako ng Pinas. And, sa kanya, wala akong balita. Hindi na rin ako nakibalita. Tapos, kanina lang, nagpunta ako ng grocery para mamili. Habang nasa dairy section ako, may biglang tumapik sa balikat ko. Hi! Paglingon ko, siya. Oh! Ikaw nga! Sabi niya, mukhang amazed na amazed pa. Same smile, same sa dati, but medyo nag-matured lang ng onti. Hindi ko alam kung anong sasabihin. So, ngumiti lang ako at oh, hi! Itinaas ko yung kamay ko at nag-wave sa kanya. Tinulak ko yung cart ko kasi aalis na sana, pero tinulak niya rin yung kanya. Ending, nagbanggaan yung cart namin. Ha ha ha. Akala ko sa palabas lang yung mga ganitong eksena. Nangyayari rin pala sa totoong buhay. Nakakahiya. At parang nabablangko ako. First time lang namin magkita after all these years. Tapos ganito pa. Una na ko Nagmamadali kasi ako. Nagpaalam na ako sa kanya at umalis. Hindi ko na inantay na sumagot siya. Dumiretso pila na rin ako sa counter para magbayad kahit kulang pa ang mga pinamili ko. Gusto ko nang umalis doon. Para kasing nakakita ako ng multo. Maya-maya, nung palabas na ako, biglang lumabas din siya. May hawak na maliit na plastic bag. Para sa'yo, sabi niya, sabay abot. Ano to? Tignan mo na lang mamaya, ingat. See you around. Ngumiti siya, sabay alis na rin. Weirdo. Pumasok ako ng kotse. Tapos, pagtingin ko, binilhan niya ako ng puding.
Naalala niya sigurong mahilig ako sa puding. Kahit nga dati 3 a.m., bibilhan niya ako nung magkasama pa kami. Napangiti ako kahit pilit kong pinipigilan. Bakit niya ako binilhan? Bakit niya pa rin alam? La, parang timang to. Naalala ko, ilang taon na rin pala akong umiiwas sa puding. Kahit minsan, nag-crave ako kasi kakaiba talaga ang puding sa Japan. Hindi ako bumibili kasi alam kong maaalala ko lang siya. Ngayon, parang first time kong kumain. Na-miss ko pala siya ng sobra. Yung puding ha. Habang kumakain, hindi ko mapigilang maalala yung mga panahong kami pa. Klase-klaseng puding ang binibili niya sa akin. Kapag may nakita siyang new flavor, matik, papatry niya sa akin. Ang dami palang nangyari sa loob ng 8 taon. Pero yung paborito ko, same pa rin pala. At sa totoo lang, hindi ko alam kung mas masarap ba yung puding o yung pakiramdam na kahit matagal na kaming wala, may mga bagay pa rin siyang hindi nakalimutan sa akin. After ilang araw, sumigaw yung kapatid ko. Ate, si Kuya, andito sa labas. Hinahanap ka. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kasi wala naman silang ibang kuya bukod sa ex-husband ko.